Hi everyone! So today, ang topic po natin is postures of prayer. Pag sinabing postures of prayer, unang pumapasok sa atin is yung galaw natin, yung moves natin, yung tindig natin. No, hindi po yon. When you say postures is ano yung laman ng puso habang tayo nananalangin. So, may 7 postures of prayers at magsisimula tayo sa praying with faith. So, pag nananalangin tayo, yung puso natin ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos na ating pinapatalanginan. Yan. So, yung verse natin for today is all about Matthew chapter 8, 5 to 10. So, maganda na ihanda natin ang ating mga puso para tumanggap ng biyaya ng salita ng Diyos para i-apply natin sa buhay natin. Ito po ay sinulat bilang salita ng Diyos na kapag in-apply natin sa buhay natin or nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, binabasa natin yung isipan ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos na ipahayag na sa atin? So, sabi po dito is Matthew chapter 8, 5 to 10. When Jesus said and entered the Capernaum, a centurion came to him asking for help. Yung centurion po dito is isang kapitan ng mga sundalo Romano na may hawak ng 100 kasundaluhan. 100 tao yung hawak niya. From the word century, centurion. May posisyon ito sa mga sundalong lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed, suffering terribly. Jesus said to him, should I come and heal him? And the centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word. Magsalita ka lang, hindi mo na kailangan pumunta, and my servant will be healed. So, Tagalog po, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. At sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding kawal. Kapag intusan ko ang isa, punta ka lang, siya pupunta. At siya ay pag sinabing halika, siya ay lumalapit. Pag sinabi kong alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya ito. So verse 10, namangha si Jesus nang marinig ito. As sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. So, ang ganda ng istorya ng centurion captain. May 3 bagay tayo na dapat matutunan. Unang-una is he seeks the right person. Yung centurion, pumunta siya sa tamang tao. Tamang tao yung hinanap niya. So, marami tayo, sa buhay natin, marami tayong problema sa buhay. Marami tayong pinagdadaanan. Minsan, yung problema natin, ang pumapasok sa isip, tao. Kapatid natin, nanay natin, pamilya natin, tatay natin. Yung iba sa atin, minsan nga, ang unang pagproblema, unang pumapasok sa isip natin, 5, 6, mautangan, pag financial ha, yung nilalapitan or mahihiraman, sa mga mahihiraman. Pero, itong taong to, yung centurion, pinakita dito na tamang tao yung nilapitan niya. So, imbis na tao yung lapitan natin na makakatulong sa atin, na unang pumapasok sa isip natin, dapat ang unang pumapasok sa isipan natin ay ang Diyos. Diyos muna, si Lord muna, kasi siya talaga yung solusyon. Kapag lumapit ka sa Diyos, you will never go wrong with that decisions. Kailanman hindi ka magkakamali. Naunahin mo ang Panginoon. Kahit kailanman hindi ka magkakamali pag sa Diyos ka lumapit.
Yung centurion, he seeks the right person. Tamang tao yung pinuntahan niya. So, ganun din dapat sa buhay natin. Para hindi nakakahiya sa Panginoon, kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, laging Panginoon muna yung una. Panginoon kahit kailanman hindi hinuhuli. Kasi minsan nakakalimutan natin na nakalapit na tayo sa lahat ng tao, saka pa lang natin marirealize na hindi pala sila solusyon, saka lang tayo lalapit sa Diyos. So, hindi natin dapat hinuhuli ang Diyos, inuuna natin siya. So, number 1, he seeks the right persons. Number 2, he believes in Christ's power. Hindi lang tama lang yung nilapitan niya, naniniwala pa siya ng buong buo sa kakayanan ng Panginoong Kristo na magpagaling. He believes in Christ's power. So, sabi ni Jesus Christ, sige, pupunta ako dyan para pagalingin siya, yung tao ng centurion. Pupuntahan ko siya at pagagalingin, pero sinabi ng centurion sa kanya, huwag na po, no need na. Grabe yung pananampalataya ng tao na to kay Jesus. Just say the word, kailangan mo lang magsalita at mangyayari kung ang naisin mo. Na, ang maganda nun, in-illustrate niya pa yung sitwasyon niya, na kahit anong sabihin niya, ipagawa niya, pinapapunta. Kunyari, meron siyang alagad, pinapapunta niya. Na kapag yung centurion, meron siyang inutusan, sumusunod. Hindi mas lalo na pa si Jesus Christ, diba? Kaya niyong utusan yung sakit ng katulong. Paralisado yan, pero kaya niyong sabihin doon sakit, lumayas ka at layas. Ganun katindi yung pananampalataya na pinakita ng centurion kay Jesus Christ. Just say the word. Magsalita ka lang. You don't have to come. You don't have to be there. Just say. The word is enough. So, yung salita ng Diyos, sapat na yun. Para yung sakit, yung problema, umalis sa buhay natin. Matulungan tayo. So, dapat ganun. We believe in Christ's power. So, number 3, he causes Jesus to marvel at his faith. So, imagine mo si Jesus na namangha dun sa tao na yun. Kung paano niya pinakita yung pananampalataya niya kay Jesus Christ. Kinamanghaan niya ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi dito sa verse 10, when Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, truly I tell you, I have not found anyone in Israel with such a great faith. Jesus was amazed. So, sa makikita sa Bible na ganito, diba, na may ganitong talata. Pero, nakaka-amaze kasi si Jesus yung naamangha sa tao na yun. Kasi kung paano pinakita ng tao na yung faith niya kay Jesus Christ. Centurion pa to, Romano pa. Usually, kasi mga Romano, hindi basta-basta naniniwala kay Jesus, di ba? Pero siya yung nagpakita na matinding pananampalataya kay Jesus. Grabe yung pagkamangha ng Panginoon sa kanya. So, napaka-sarap sa pakaramdam para doon sa part ng tao na yun, napamangha niya ang Panginoong Diyos. Dahil doon sa faith, ikaw tanawin mo sa sarili mo, namamangha pa ang ating Panginoong Diyos sa faith mo, sa pananampalataya mo sa Kanya. Pag lumalapit ba tayo sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin, namamangha ang Panginoon sa panalangin natin. Nakikita niya ba kung gaano katindi yung pananampalataya natin? So, ipahayag natin yung ganitong pananampalataya sa ating Panginoon sa kursa. Hayaan natin siya na mamangha kung paano yung trust natin, pananampalataya natin sa Kanya. So, apply natin sa buhay natin. Number 1, seek God's first. Unahin natin ang Diyos. Hindi, marami tayong sitwasyon. Iba't iba yung sitwasyon, ano man problema, pinagdadaanan natin, kinakaharap natin, kung ano man kabigat yan, unahin natin ang Diyos. Bago mo isipin yung solusyon sa tao, hanapin mo muna yung solusyon sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, kailanman hindi ka magkakamali. Sapagkat pag lumapit ka sa Diyos, kailanman hindi ka talaga magkakamali. Kasi sa Diyos, laging tama. Nasa Diyos ang lahat ng kasagutan sa ating mga tanong. Nasa Diyos ang lahat ng solusyon sa ating mga problema. Seek God first, una ang Panginoon, hindi po hinuhuli. Pangalawa,